Ano sa tingin mo dito, Elon Musk? Habang ang Starlink satellite communication ay, nang walang pagmamalabis, mga mata at sistemang nerbiyos ng hukbong Ukrainian, unang beses ipinakita ng China sa publiko ang sandatang kayang sirain ng sistemang ito. Ito ay mga microwave na kanyon na may lakas na hanggang 100 gigawatt at halos sabay na lumitaw ang isang bagay na mas malala pa. Lihim na dokumento ito na nagpapakitang ilang taon nang hinihikayat ng Beijing ang Rusya na pumasok sa magkasanib na programang sirain ang buong Starlink system. Sa legal, cybernetic at pisikal na paraan, direkta sa kalawakan. Sa episode na ito may tatlong bahagi. Una, tatalakayin ang super sandata ng Sina at ang mga high-power microwave na kagamitan. Bakit sapat na ang 1 gigawatt pero ang mga Chino ay nagpakita ng 100 gigawatt na kagamitan? Pero bakit sapat na ang isa lang para magprito ng satellite at bakit ito mura? Pag-uusapan natin ang investigasyon sa lihim na alyansa ng Moscow at Beijing laban sa kumpanya ni Elon Musk na posibleng makasama sa Ukraine. Sa huli, may off-topic tayo. Balita tungkol sa unang beses na ilapag ng China ang mga stage ng rocket nila sa kasaysayan, hinahabol na rin nila ang SpaceX. Ang pangalan ko ay Alexi Pechi. Tara, pag-usapan natin ang lahat ng mga paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hihilingin ko sana sa inyo. Paki-subscribe naman po sa YouTube channel na ito. Tumo tayo sa layunin na makamit ang 300,000 na subscribers. Magpapasalamat ako kung kayo mismo ang magiging bahagi ng komunidad na ito. Magsimula tayo sa balitang naging pamagat ng episode na ito. Ngayong araw ay unang beses na ipinakita ng China sa publiko ang kanilang high-powered na microwave na sandata. Sa Ingles, ito ay tinatawag na HPM. Kaya nitong maglabas na hanggang 100 gigawatt na lakas. Ayon sa mga siyentista ng depensa, ang lakas na ito ay posibleng magbago sa hinaharap ng digmaan. Iniulat ito ngayon ng South China Morning Post. Batay sa datos ng mga mananaliksik sa universidad, daglat, mga teknolohiyang depensa ng People's Liberation Army ng China. Ano nga ba ito at paano ito gumagana? Simple lang ang prinsipyo at dahil dito ay nakakatakot. Ang kagamitan ay nag-iipon ng electrical na enerhiya at pagkatapos ay inilalabas ito sa isang malakas na bugso. Lumilika ito ng matinding microwave na radyasyon. Nagpapasunog o nagpapatigil sa paggana ng elektronikong gamit ng target. Mahalagang numero ito. Ang mga microwave na pulso ay umaabot lamang sa 1 kilowatt. Itinuturing na itong kayang magdulot ng seryosong abala o pisikal na pinsala sa mga satellite na nasa mababang orbit ng mundo. Doon rin makikita ang mga Starlink satellite. Sabi ng mga Chino, umaabot ito sa 100 gigawatt na 100 beses mas malaki. Diretsong sinasabi ng mga siyentipiko, lumipat na ang teknolohiya mula sa mga laboratoryong prototype papunta sa practical na paggamit. Nag-evolve mula sa mga functional, papunta sa mga high-performance at matitibay na sistema. At higit sa lahat, ang paglabas ng ganitong artikulo mula pa sa universidad na konektado sa People's Liberation Army ng China. Bihirang pagkakataon nito ng pampublikong pagbubunyag ng China ng kanilang microwave arsenal. At kung mauna ako ng kaunti, sasabihin ko na lahat ng ipinapakita ngayon ng China sa publiko. Kung mapapansin ninyo, sinasadya nilang maging bukas at ipinagmamalaki nila ang lahat ng kanilang mga sandata. Ito ay paghahanda para sa pagbisita ni Xi Jinping sa Estados Unidos ngayong Setyembre. Hindi basta-basta. Halimbawa, nagsagawa ang China ng paglulunsad ng malalakas nilang ballistic missile. Hindi rin basta-basta na ngayon nila ipinagmamalaki ang kanilang mga submarino. At hindi rin basta ngayon nila inilalantad ang totoong mga plano tungkol sa sandatang nuclear at iba pa. Balik tayo sa microwave na sandata. Bakit ang sandatang ito ay kontra sa Starlink? Sa dalawang dahilan. Unang dahilan ang presyo. Giit ng mga siyentipikong pangdepensa, kaya magbanta ang teknolohiya sa mga satellite network sa mababang orbit gaya ng Starlink. Sa sobrang mababang halaga, asimetriko ang ideya, murang atake laban sa mahal na satellite. Pangalawa, malinis ang pag-atake. Di gaya ng karaniwang anti-satellite na armas, ang microwave ay hindi nagdudulot ng space debris. Maaring magbanta rin ito sa umaatake dahil ginagambala lang ang elektronika kaya may tiyak na deniability. Paano mo mapapatunayan kung sino ang sumira ng satellite mo? Halimbawa, kung China ang sumira ng Starlink satellite para tulungan ang mga Ruso sa labanan sa Ukraine. Mahirap patunayan na China ang may gawa nito. Paano mo mapapatunayan? Nasira ang satellite? Anong nangyari? Maiintindihan naman yon sa lohikal na paraan. Sa aktwal, mahirap talaga itong patunayan.
At dito, kailangan natin ng tapat na paglilinaw para hindi tayo magpanik kahit sa pinakamataas na lakas. Ito ang window ng pagtama sa target. Napakaiksi nito. Para maitapat ang microwave beam sa satellite na daan-daang kilometro ang layo, kailangan ng makitid at nakatutok na antena. Ang satellite ay kayang manatili sa target ng 10-10 segundo lang, kaya hindi nito kayang patayin ang buong network sabay-sabay na parang switch. Bilang bahagi ng magiging digmaan sa kalawakan, seryoso na ang ganitong pahayag. Ang pangunahing issue ay lumitaw ang pangalan ng Rusya sa kwentong ito kasabay ng investigasyon na nagpapakitang naiangat na ito sa antas ng sabuatan. Pinagsamang investigasyon ng The Insider, Der Spiegel at Le Monde. Batay sa mga lihim na dokumento ng negosasyong Ruso-Chino, nabunyag nito ang isang buong programa para sirain ang Starlink. Ang punto ay ito. Noong Nobyembre 2023 sa isang saradong ikatlong forum ng China at Rusya tungkol sa kooperasyong militar at teknikal sa Guangzhou, ang mga inhinyero mula sa estruktura ng kalawakan at depensa ng parehong bansa ay isang tanong lang ang tinalakay. Paano wawasakin ang Starlink para siguradong hindi ito makatulong sa Ukraine? Inihanda ng mga mananaliksik mula sa pangunahing kontratista ng kalawakan ng China, ang SI-CACC, ang presentasyon. Ito rin ang gumagawa ng misil para sa hukbong sandatahan ng Sina. Napakatuso ng lohikang binuo nila, masama raw ang Starlink, gumawa ng space blockade at sinakop ang mababang orbit pati pangunahing frequency. Dahil dito may papakita ang paglaban bilang pagtatanggol sa sarili, hindi agresyon. Ang programa ay may tatlong magkakaibang antas at ito ang pinakamahalaga. Una, legal. Una, bumuo ng internasyonal na koalisyon. Makamit ang mga regulasyong pumipigil sa pagpapalawak ng Starlink sa ilalim ng idinadahilang panganib ng banggaan ng mga satellite. Pangalawa, usaping spectrum ito, ibig sabihin ay sama-samang magsumite ng mga aplikasyon sa parehong mga frequency at orbit na kailangan ng Starlink para sa paglago. Dagdag pa, bumuo ng isang pangkalahatang arkitektura ng electromagnetic interference para sa ganitong uri ng piling pagharang ng komunikasyon sa mga partikular na lugar. At ang ikatlong antas ay ang tuwirang paglalana. Kasama rito ang cyber attacks gamit ang mga terminal ng karaniwang mga gumagamit at pisikal na pagsira ng mga satellite gamit ang mismong microwave na sandata na ipinakita ng mga Chino ngayon. Alam nyo, hindi lang ito tungkol sa kalawakan. Mula rin sa mga dokumentong yon, lumalabas na ang Russia ay nagbabayad sa China gamit ang karanasan sa labanan. Mayroon ang Beijing ng 160 uri ng mga drone. Pero halos wala silang tunay na karanasan sa paggamit ng mga ito. Pero ang Russia ay meron at ang alok ay medyo direkta. Nagbabahagi ang Russia ng datos mula sa digmaan sa Ukraine. At ang China naman ay nagbabahagi sa mga Ruso ng teknolohiya ng artificial intelligence at ng malawakang produksyon ng mga drone. At nauna na naman ako, binabalikan ko ang naunang episode. Gusto kong bigyang diin na ang mismong modernisasyon ng mga drone na Shahed na tinatawag ng mga Ruso na Geran, pati na rin ang paggawa ng mga jet-powered na drone na Shahed. Ito ay kolaborasyon kasama ang Sina. At isa pang halimbawa, resulta ng kolaborasyong ito. Ito ang Russian autonomous drone na VITUV-2U. Ayon sa mga dokumento ng Ukrainian intelligence, gumagana ito gamit ang mga Chinese na module, artificial intelligence, LiDAR, baterya at mga storage. Sa huli, may balita na tumutugma sa lahat ng nabanggit. Noong Hulyo 10, unang naibalik ng China ang unang yugto ng kanilang rocket sa unang paglulunsad ng Long March 10B. Pagkalunsad, agad bumalik ang yugto sa patayong posisyon at tinanggap sa platapormang pandagat. Hanggang ngayon, tanging ang kumpanya ni Elon Musk na SpaceX lang ang nagpapalipad ng mga reusable na rocket. Bakit ito mahalaga sa konteksto ng episode na ito? Dahil ang pagiging reusable ang eksaktong dahilan kung bakit kayang gumawa at maglunsad ang SpaceX ng mga Starlink satellite ng mura at, mahalaga, madalas. Ngayon, may sarili ng reusable na rocket ang China at balak nilang muling ilunsad ang stage na ito bago matapos ang taon. Sa madaling salita, sabay na sinisira ng Beijing ang Starlink mula sa dalawang panig.
Sa isang banda gamit ang microwave na sandata at sa kabila ay natututo silang maglunsad ng sarili nilang mga konstelasyon ng satellite ng kasing mura ng ginagawa ni Elon Musk. Masasabi nating ang karera sa mababang orbit ay isa na sa pangunahing larangan ng bagong malamig na digmaan. Dito ko natatapusin. Ibahagi ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. At kung gusto ninyong suportahan ang channel, maaari ninyong gawin ito sa pamamagitan ng anumang donasyon. Gamitin ang mga link at detalye sa description ng video na ito. Yun lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.